Hi guys! Welcome to my channel at Weng S. Bakay. Ngayon ay samahan niyo ako sa pag-detail ng aming travel via land, sea at air papuntang Siargao. We're coming from Rizal and we started our journey at 2:30 para makaabot sa 4:45 sana naming flight. Pero na-delay, naging 6:25 kaya nag-waiting na lang kami sa airport. Yung flight nga namin na-book namin ng July 2023 pa and yung flight namin is April 2024. Mura lang namin siya nakuha. Yung going to Butuan is nasa 1,200 per person lang at yung Siargao to Manila ay nasa 2,500 lang. Pero mas nagmahal siya nung mga kasamahan kasi namin nag-book ng March 2024, so mas mahal siya ng kaunti. So itong travel nga namin na to ay from Manila to Butuan. Mas yun yung kinuha namin kasi at that time naka-sale ang Butuan sa PAL. So itong PAL, ayan. Maganda naman yung service niya, kaya lang na-delay kasi yung flight nila. Tumagal yung flight namin ng 1.5 hours hanggang sa makalapag kami sa Butuan City. Sa delay naman, meron naman silang pa free snacks dyan and coffee or tea kung anong gusto mo. Smooth naman yung naging travel namin. Thank you Lord sa aming safe na pag-landing at maganda naman yung weather nung pumunta kami kasi summertime pa siya. Kapag dapag nga namin dito sa Butuan Airport ay magbavan kami papuntang Surigao Port which will take about 2.5 to 3 hours depende sa bilis ng driver nyo. And then from Surigao Port magfe-ferry kami. Yung travel time naman sa ferry is nasa 3 to 4 hours depende sa alon ng dagat. So ayan nga, inaantay namin yung aming mga bagahe kasi yung flight na nakuha namin from PAL ay may 10 kilos na check-in bag tapos 7 kilos na hand carry bag. Yung price pala ng van from Butuan Airport to Surigao Port ay 400 pero nagdagdag kami ng 100 each para diretso sa port na. So madadaanan sa travel itong Mainit Lake. Dito rin yan sa Surigao. Malaking lake siya dito. And yung mga coconut trees along the road, napakaganda. Yan yung itsura ng tricycle nila. Sa puntong ito nga, malapit na tayo dito sa Surigao City. Yan. Ganda yung view sa labas ng bintana. Ito nga pala yung itsura ng mga tricycle nila. Malalaki yung sidecar. At magkatalikuran yung mga pasahero. Probinsya feels yung vibe ng view papunta dito sa Surigao City. Ayan, naka-timelapse yung travel natin papunta sa Surigao Port. Actually, looking back, nakakapagod yung way na to kaya lang mas mura siya. Kasi kung i-compare mo dun sa direct flight to Siargao, which is nasa around 5,000 to 7,000, napakamura nung difference nito kasi halos 3 times yung fare ng direct to Siargao kaysa pagdadaan ka ng Butuan. Pero ang kapalit naman nito yung pagod tsaka oras mo. So, dito nga from Antipolo tapos to Butuan to Siargao, inabot kami ng halos siguro 12 hours din kasama yung waiting time. Pero kung hindi na-delay yung flight namin sa PAL, aabot sana kami dun sa last trip in the morning which is 10:30. Dahil dumating kami dun sa Surigao Port 11 AM. Ang next trip na pinakamaaga after that is 3 PM na. So nasa 4 hours din yung waiting time namin sa ferry pa lang. Pagdating nga sa port ay may iba't ibang travel agency doon. Pero nung inabutan namin, dalawa na lang yung bukas, yung MV Evaristo tsaka MV Vince Gabriel. So yung mas earlier oras ng alis which is 3 PM sa MV Vince Gabriel tapos sa MV Evaristo 3:30 PM. Pero parehas naman silang fast craft. So mamimili ka na lang sa MV Evaristo kasi may mga
classes sila, mga tourist class, business class, ganon. Pero sa MV Vince Gabriel, isang fast crop lang siya na sama-sama na same price lang. Magkakaroon lang ng discount kung senior or estudyante, ganon. After namin kumain, pumasok na nga kami para bumili ng ticket. Mas pinili namin yung mas maagang alis para maaga ring makarating. So, nauwi kami dito sa MV Vince Gabriel. Parehas naman daw silang fast crop ng MV Evaristo. Kaya lang, ang pagkakaiba nila is yung make ng bangka. Dito sa MV Vince Gabriel, fiber yung gawa ng boat. Samantalang sa MV Evaristo, steel. Pagkatapos mo nga bumili ng ticket ay pupunta ka dito sa counter ng passenger terminal ticket. So ang bayad dyan is 30 pesos per person bago ka makapasok dun sa pinaka waiting area ng terminal. Pagpasok nga dun sa terminal ay dadaan ka muna sa security check. I-x-ray yung mga gamit nyo. At pagpasok, may malaking waiting area na dyan na maraming upuan. Pwede rin kayong bumili ng pagkain dito, tubig, may pasalubong center din dito na maliit, at meron ding CR. Well ventilated din yung area, kaya medyo presko siya. Nagantay na nga lang kami dito hanggang alas 3. At nung dumating na yung vessel namin, nilakad na namin hanggang dun sa dinadaungan niya. Yung sasakyan pala namin hindi siya yung Roro na kung saan pwede sumakay yung mga malalaking cargo, ganyan, mga sasakyan. Passenger vessel lang talaga siya. Parang kaya niyang i-accommodate siguro mga 100 persons. And air condition naman yung loob niya. Kaya lang, sa may bandang unahan lang yung aircon, so I suggest kung medyo mainitin kayo, sa unahang parte kayo umupo. Kasi sa gitna, binubuksan na nila yung bintana, so hindi na inaabot doon yung lamig ng aircon. Mahaba-haba nga rin yung biyahe mula Surigao Port papuntang Dapa Port. Kaya mag-download kayo ng papanoorin habang nasa biyahe. Pagdaong nga namin sa Dapa Port ay magta-travel pa kami ng 45 minutes hanggang sa accommodation namin sa General Luna. Yung General Luna na area ng Siargao, andun yung mga nightlife, yung bar, mga pasalubong centers, mga kainan, at pang chill vibes. Yung kinuha namin accommodation, hindi siya beachfront pero tatawid ka lang ng kalsada tapos pwede ka nang maka-access sa beach. Paglapag nga ng Dapa Port ay may nakontrata kaming private vehicle na mag-aatid sa amin sa accommodation. Pinresyon kami ng 750, good na sa aming 5, so ang lumalabas is 150 per head kami. Kayo na rin bahalang makihagel doon. May iba't ibang klase naman ng mode of transportation doon. May tricycle, may tuk-tuk. Kung saan kayo magkakasya ng kasama mo, yun, pwede kayo makipaghagal ng presyo doon. Yan, salamat sa Diyos at nakadaong kami ng safe dito sa Dapa Port. Hindi lang naman mga turista yung kasabay namin, may mga kasabay din kami mga locals, may dalang supplies, ganyan. Ilalagay ko sa end ng video yung mga nagastos namin, yung total breakdown. At samahan nyo kami sa aming adventure next episode kung paano namin in-spend ang dito namin sa Siargao. See you! Salamat! Ito yung breakdown ng aming nagastos ng dadaan ng Butuan versus dun sa direct flight to Siargao. So, overall, yung naging travel time namin pag dumaan ng Butuan is nasa more than 12 hours. Nasama na yung waiting time doon. Then, kapag direkta ka naman ng Siargao, from Manila to accommodation, nasa 4 hours lang or 3 hours. So, yun, mamimili ka lang kasi pagod talaga sa katawan pagdadaan ng Butuan. Yun lang, that's all. See you on our next video. Thank you.